Magandang umaga po sa ating lahat. God bless you po. Pakisabi naman po sa katabi ninyo, God bless you. Amen. Sige po. Before we start po, pray muna po tayo. Hallelujah. Lord, wini-welcome po namin kayong patuloy, banal na Espiritu. Hallelujah. Ang nais po namin ngayon ay kayo ay marinig at anuman po ang mga salitang matanggap namin ngayong umaga, ay tulungan mo kaming masunod ito, Panginoon, because we are the church who hears and who obeys, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we believe, and I believe, Lord, na may gagawin ka ngayong umaga. You will stir up the hearts of your people to do something for your kingdom and for your name, O God. Hallelujah. Buksan mo ang aming mga pangunawa at ako po, Panginoon, na itago mo sa lilim ng iyong pakpak. Ikaw ang magsasalita, Panginoon, at ikaw lamang po ang mahayag sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Hallelujah. Sige po. Konting review lang po tayo. Yung una po nating, nung month of April, tayo po ay nagkaroon ng theme about personal revival. Tinalakay po natin dito or ipinangaral po sa atin yung kahalagahan po ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoon at kung paano po tayo nagko-quiet time. Revive na po ba tayo personally? May apoy po ba? Parang kalahati lang po. Pakihawakan po yung katabi at hawaan ng apoy. Hallelujah. Sige po. Pangalawa po naman ay ang church revival. So dito po ay pinangaral naman po sa atin at in-encourage po tayo na mag-expand tayo at maging fruitful. Tanungin nyo nga po ang inyong katabi, merong hawak ka na ba o may nasesheran ka na ba? O, hindi na po sumagot, no? Sagot din po tayo. Opo. Okay. So ngayon po, atin pong pinapasabi sa atin ng Panginoon is about community revival. So alam po nating lahat at kung natatandaan nyo pa po yung message na binaba po sa atin ni Ate Ann, na 2 susi lamang po ang kailangan natin for us to experience revival. That is you and the Holy Spirit. So, ang pinakamahalagang sangkap po para po maranasan po natin ang revival o muling pagkakaroon ng buhay ay ang banal na Espiritu, ang presensya lamang po ng Panginoon. Without that, we will be lifeless. Pero dahil po may buhay, nandito ang Panginoon, may revival po tayo. Pero aside from that po, ay gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon that we have part. May bahagi po tayo. And we have to take part. Gampanan po natin yung bahagi natin. Ayaw po natin na tayo-tayo lang po yung may apoy. Tama po ba? Ayaw po natin na mapahamak ang pamilya natin. Ayaw po natin na patuloy na makita natin yung mga barangay natin na nagkakagulo, nahihirapan at napapahamak. Gusto po natin na magpagamit sa Panginoon para mahawaan sila ng revival na na-receive natin sa Panginoon. And that is, we have to take part of it. At meron po tayong 3 aspeto na gusto pong ipaunawa po sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Una po, your assignment. Pakisabi nga po, my assignment. Hindi lamang po sa school nagkakaroon ng mga gawain o ng assignment. Si Lord po, binigyan din po tayo ng assignment. At ito po yan. Sabi po sa John 20 verses 22 to 23, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Pagkasabi niya nito, patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Ito pong verse na ito, ang tinutukoy po niyan, hindi po tayo literal yung magpapatawad po ng kasalanan ng iba. No po? Ang ibig pong sabihin niyan, mas maunawaan po natin yan sa English. Sabi po dito sa verse 23, I send you, si Lord po ang nagsasabi nito, to preach the forgiveness of sins and people's sins
will be forgiven. Ibig pong sabihin, pag pinangaral po natin ang magandang balita or the forgiveness of sins, magkakaroon po ng kapatawaran ang mga tao. But, if you don't proclaim the forgiveness of their sins, they will remain guilty. So ito po, this is one of our main role po o general calling na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yun po ay i-share po ang magandang balita. The moment po na ikaw ay nakakilala sa Panginoon at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas, kasama po nung salvation na yon yung assignment na to, na maipangaral po ang mabuting balita. Pero marami pong pagkakataon na nalilimutan po natin itong gawin. Aminado po ba tayo dyan? Marami pong pagkakataon na hindi na po natin ito nagagampanan. We forgot o we forget na meron po tayong assignment na binigay po sa atin ng Panginoon. But today, gusto po ng Panginoon na i-remind po tayo na we have assignment. Unang-una po, pinadala niya po tayo dito sa mundo, inalaw po tayo ng Panginoon na mabuhay para po i-preach ang forgiveness of sins so people will be forgiven. Kapag hindi po natin ito na ipangaral, magre-remain po ang mga tao na guilty o napapahamak. Pangalawa po na gustong i-remind sa atin ng Panginoon ngayong umaga, we have a mission. Sabihin mo nga po sa katabi mo, we have a mission. Ang ibig pong sabihin ng mission, ito po yung assigned task o may pinagkatiwala po sa yung gawain na dapat mong i-fulfill. Pag po nagawa mo yung assignment na yon o yung task na yon, anong pong tawag natin dyan? Mission accomplished. Kayo po ba, mission accomplished na po ba tayo sa family natin? Or ongoing pa po tayo sa mission? Pero ang mahalaga po, we are being reminded today that we have a mission to do. At ano po ang mission natin? To preach that there is forgiveness of sins. Amen? Pero alam nyo po, yung pinaka nag-strike po sa akin dyan, nang yan po ay minimeditate ko, ay ito po. But if you don't proclaim the forgiveness of their sins, they will remain guilty. Ibig pong sabihin, kapag po pala hindi natin sinishare sa iba yung magandang balita o mahal sila ni Lord, na may kapatawaran sa kasalanan at maliligtas sila kapag sila ay kumilala sa Panginoon, ibig po palang sabihin, pinapabayaan po natin sila. At sila po ay napapahamak na. Madalas po natin itong marinig kay Pastor. At ito po ang katotohanan, mga kapatid. Hindi na po natin kailangang antayin na mamatay ang isang tao para malaman na napapahamak na siya. Ngayon po, kapag ang isang tao ay hindi pa po sumusuko sa Panginoon, napapahamak na po siya. Na-judge niya kung saan na siya pupunta. Pasensya na po, kailangan po talaga nating malaman ito dahil ito po ang katotohanan. At ayaw po natin na malaman nyo lang na napahamak na po pala kayo ay kapag patay na kayo at wala na kayong pagkakataon na tanggapin pa ang Panginoong Jesus. At ito pong day na tinutukoy dyan, tumutukoy po yan sa asawa mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, katrabaho mo, kaibigan mo, kaklase mo, lahat po ng mga tao, pag hindi natin sinasabi sa kanila ang katotohanan patungkol kay Kristo, they will remain guilty. At alam po natin, di ba po sa court, kapag ang judge po ay nag-guilty, wala na pong ano yun, hindi na po pwedeng mag-rebut pa yung mga abogado. Automatic po ikukulong. At ganyan po ang nangyayari kapag hinahayaan natin. Gusto pong mapaintindi sa atin ng Panginoon na pag wala po tayong ginagawa at hindi po tayo nagsasalita, lalo na po sa atin na mga kumikilala na sa Panginoon, pinapabayaan po natin ang ating pamilya. Kung di ka nananalangin para sa kaligtasan nila, kung hindi ka nag-share patungkol kay Jesus para maligtas sila, hinahayaan mo na mapahamak ang mga taong yon. Masakit po ano po. Pero ito po ang katotohanan. Sinasabi po ito ng Panginoon sa atin because He wants us to truly understand. Gusto po ng Panginoon na maunawaan natin na may assignment po tayo. Pinapaalala po sa atin ng Panginoon that we have part to take sa mga panahong ito. At
Kapag po kasi na ipapangaral ang Word of God, revival comes. Doon lamang po magkakaroon ng revival. Dahil po, ang Word of God ay life, buhay po yan. Tama po ba? Because the Word of God is God Himself. And God Himself is life. At kapag po sineshare natin ang Word of God, nagkakaroon po ng buhay yung tao na sinesharean natin. At kapag naririnig nila yung salita ng Diyos, tumatanggap sila ng buhay, kaya po nagkakaroon ng revival. At ang revival po, ibig pong sabihin niyan, mapapaayos ang buhay nila, maliligtas sila. Kung sila ay baon sa utang, magkakaroon sila ng kayamanan na higit-higit pa sa ine-expect natin. Hindi man po literal, pero magkakaroon sila ng kapayapaan habang sila ay nananatili dito sa mundo. At kung ano yung joy na nararanasan natin sa Panginoon, share din po natin sa kanila. Natatandaan pa po ba natin yung gift na na-receive natin? That is yung salvation. At ang gusto po ng Panginoon, ipasa din po natin sa iba yung gift na na-receive po natin. We are sent by God para po maibahagi po natin ang magandang balita. Alam niyo po, syempre hindi pa po, no? Share ko po sa inyo. Pinaunawa po kasi sa akin ng Lord this past few weeks na ang kailangan ko lang palang gawin, though matagal na po natin itong naririnig actually, pero mas pinaunawa po sa akin ng Panginoon ay ang kailangan ko lang gawin o ang kailangan lang po natin gawin is mag-pray lang po tayo. Mag-share lang po tayo. Mag-follow up lang po tayo. At ang Lord na po ang bahala kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, I had this experience this week lang po. Nagpe-pray po ako para sa mga estudyante ko at meron po akong isang section doon na yung mga estudyante pong yun, teacher po pala ako, baka akala niyo po estudyante ako. Mukha lang po akong 15 pero 25 years old na po ako. Ayun po, so I decided po na syempre po, bilang isang teacher, hindi lang academically yung responsibility ko sa kanila, kundi bilang isang Christian and believer teacher, I have to share with them kung ano po yung binigay din sa akin ng Panginoon. At nung una po, medyo nagdadalawang isip pa po ako kung paano mag-share sa kanila kasi matatalino po itong mga batang to, mga eduk students din. And ang ginawa ko po, the day before ko mag-share sa kanila, nag-pray po ako sa Panginoon and I prayed for them at meron pong inimpress ang Panginoon na word of God para po sabihin sa kanila at i-share. And di ko po alam kung bakit ako napaiyak nung pinagpe-pray ko sila. At yun pala, nung araw po na yon na nag-share na ako sa kanila, hindi ko po talaga in-expect kasi bukod po sa matatalino ang mga batang to, ay karamihan po sa kanila ay part po ng LGBTQ community. So medyo hirap po makapasok. Pero alam niyo po, habang ako po ay nag-share sa kanila, meron po sa kanila na kakasimula ko pa lang po mag-share, kakabanggit ko pa lang po ng verse, ay umiyak na po. Pagkatapos po, ay after na naming mag-pray, pinag-pray ko po sila, nagulat po ako and I believe the Lord encountered them. Kasi po, nag-iyakan po talaga sila. Though, hindi naman po tinatouch ang emosyon, kundi naniniwala po ako that is the manifestation ng pag-encounter sa kanila ng Panginoon. At yun po yung kailangan natin gawin eh. Mag-share lang po tayo, mag-pray lang po tayo, i-follow up lang po natin. Ang Lord na po ang bahala sa kanila. Wala na po tayong magagawa doon dahil ang Diyos lamang po ang may kakayahang magligtas ng mga tao. All we have to do is to take our part. May bahagi po tayo. At meron po akong isang, pinaalala po sa akin to ng Panginoon to give you as an example. Alam niyo po ba ito? Yan po ay isang Christian movie, Hacksaw Ridge. Yan po siya po si Desmond Doss. Desmond Doss po. Best example po siya ng taong lubos na nakakaunawa ng assignment niya. Siya po ay true story po ito at feature po ito ang buhay ni Desmond Doss. Si Desmond Doss po ay nag-enlist, World War II po ito nangyari, bilang isang combat medic. Pero dahil po, nag-hold high siya sa value niya at may promise po kasi siya sa Lord eh. Panoorin nyo na lang po para alam nyo kung ano po yung promise niya sa Lord. Hindi ko po i-spoil. Pero may promise po siya sa Panginoon at nung pumasok po siya sa army, may kailangan po siyang gawin. Pero dahil
hinohold niya yung promise niya sa Panginoon, hindi niya po yung ginawa. At ang naging resulta po nun, binuli siya, binugbog siya, inakusahan siya, at lahat-lahat na po ng pagpapahirap ay naranasan ni Desmond Doss sa loob po nung training na yon. Pero, alam niyo po, dahil despite nung mga pambubugbog at pag-aakusa sa kanya, nag-remain po siya na tinayuan niya kung ano po yung pinaniniwalaan niya. At nung nangyari na po yung World War II, kalaban po kasi nila dyan ang Japanese. No? At si Desmond Doss lamang po yung natira doon sa battlefield kasi alam niya na kailangan niyang iligtas yung mga katropa niya, yung kakampi niya. Siya lang po ang nag-remain sa battlefield para i-rescue lahat. Yung mga katropa niya po kasi dyan ay yung iba namatay na, yung iba nawalan ng paa, nasabugan ng... Pero siya lang po yung nag-remain para i-rescue, hanapin, despite na may mga pasalubong pa din pong mga kalaban. At kilalang-kilala po si Desmond Doss sa sinabi niya, "Please Lord, help me get one more." Please Lord, help me Lord. Kumbaga sa Tagalog po, tulungan niyo pa po kung i-rescue ang isa pa. One more Lord. One more Lord. Isa pa, Panginoon. Isa pa. At alam niyo po, hanggang sa halos kalahati na po ng platoon, kung platoon po ba ang tawag doon, halos kalahati po ng tropa nila ay naligtas niya. At kung panonoorin niyo po yan, sa latter part po ng movie na yan, nagkaroon po, I believe it is a revival. Kasi yung mga tropa niya po na yon, nung una binubuli siya at tinatatwa siya dahil naniniwala siya at nagbabasa siya ng Bible. Pero nung nangyari po ito, before po ulit sila sumugod sa battlefield, si Desmond Doss po, Sabbath day niya kasi po nun eh. Si Desmond Doss po ay nagpe-pray. At yung buong grupo nila ay tumigil at inaantay siyang matapos. So, dahil po naintindihan ni Desmond Doss yung assignment niya, it caused revival para sa buong soldiers na yon, sa lahat ng soldiers na yon. At yan po yung importansya na tinatayuan mo kung ano yung alam mong tama. Do not compromise. Do not conform. If you need to speak, speak for the Lord. At kung kailangan mong tayuan ng patungkol sa Panginoon, then stand. At ang Lord na po ang bahala na mag-revive at mag-touch ng mga tao na nambubuli sa'yo. Amen? At ang panalangin ko po at ipanalangin po natin na magkaroon din po tayo ng puso katulad ni Desmond Doss na naghahangad pa, Lord, isa pa. Lord, isa pa. Magligtas pa po tayo ng isa. Isa pa, Lord. Kada isang araw, Lord, isa pa po. One more soul for you. One more soul for you. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kailangan po natin na uunawaan po dapat natin that we have assignment. We have assignment. Pangalawa po, na gusto pong ipaunawa sa atin ng Panginoon ay ang unity o ang pagiging isa. Sabi po dito sa John 17 verses 9 to 11, ako na lang po ang magbabasa. Dinadalangin ko sila. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay sa iyo. Ang lahat ng akin ay sa iyo at ang lahat ng iyo ay sa akin. Si Jesus po ito ang nagsasalita dito. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, babalik na ako sa iyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo, pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa katulad natin. Sa English po, my prayer is not for the world, but for those you have given me because they belong to you. Ito pong verse na ito, it is one of the earnest prayers ng ating Panginoong Jesus bago niya maranasan ang cross o yung Calvary, yung crucifixion po. At dahil po, nung time na ito, malapit na po yung crucifixion, so si Jesus po ay nagpray. At Jesus, who is the Savior of the world, did not pray for the world. Instead, nagpray po siya para sa disciples. Bakit po kaya ang tagapagligtas ng mundo ay hindi nagpray para sa mundo, kundi para sa mga disipulo niya lang?
He has His reason. At ito po yung dahilan. Dahil po, nauunawaan ni Jesus na ang susi po para ma-reach ang mundo o para maligtas ang mundo is through the life, maturity, unity, and love of the disciples. Kaya po pinag-pray niya ang mga disipulo, hindi po dahil hindi niya mahal ang mundo, kundi dahil nauunawaan po ni Jesus na maliligtas lamang po, the world will only be reached when the disciples come into the fullness of Christ and in unity of the faith. Maliligtas lamang po o marireach out lamang po ang mundo kung nagkakaisa po ang kanyang mga anak. Kasi po kung tayo mismo na pamilya po ng Diyos ay hiwa-hiwalay o divided, paano po kaya natin mapapakita sa mundo na nag-unite tayo at dapat silang kumilala sa Panginoon? And ito pong prayer na ito, ang covered po niya na hindi lamang po yung mga disciples noon, kundi maging tayo po ay covered nito, ng prayer na to. Ito pong patunay. Sabi po dyan sa verse 20, ang panalangin ko hindi lamang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangangaral nila. We are covered po sa prayer na yon ni Jesus. Kaya po, ang gusto po ng Panginoon ay maging isa po ang kanyang katawan. We are ought to live a life na united po unang-una sa Panginoon. Iisa po. Ibig sabihin, iisa ang pag-iisip, iisa ang puso, iisa ang galaw, iisa ang goal, iisa ang step. Because we are called to be an army of God. At ang isang army po, kanina pa po natin naririnig yung army, ang isang army po ay united po yan. Kung oras na ng kain, lahat sila sabay-sabay nakakain. Kapag training, tama po ba? So yan po, dyan po tayo tinawag ng Panginoon. At aminin man po natin o hindi, ang Lord po gusto niya ng unity, pero ang kalaban po, division po ang gusto niya sa church. Marami pong hindi naman po perfecto ang church. Alam naman po natin yan, walang perfect church po. Even the early church ng mga apostles po, ay nagkaroon din po sila ng division. Pero meron po tayong perfect God that who can unite us with love and in unity po sa ating Panginoon. At ito pong division na sinasabi po sa atin dito, marami pong tactic ang kalaban dyan. Nagpa-plant po siya ng strife, ng misunderstanding, ng offenses. Minsan, hindi ka naman pala sinasadyang masita, biglang sumama ang loob mo. So parang ayaw mo nang lumapit sa tao na yun. Parang, yun po ang katotohanan kumbaga tayo pong lahat ay nagkakasakitan pa din. Pero hindi naman po tayo after doon, mga kapatid. Kailangan po nating maintindihan na hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili. Mahirap man po, pero sa biyaya ng Panginoon ay magagawa po nating sumunod sa Kanya ng buong buo. Kaya po kung gusto po ng Panginoon na mag-forgive ka na, pero ayaw mo pa, kapatid, mag-forgive ka na. Kasi hindi na po mahalaga yung sarili natin. Ang mahalaga kung paano po tayo makasunod sa Panginoon. At kung ikaw man ay na-offend, at kung na-offend ka man ngayon, kapatid, isuko na po natin sa Panginoon yung mga ganitong klase ng mga nararamdaman natin because He alone can understand actually. Pero kailangan po nating makasunod sa Panginoon. Kailangan po nating maipaglaban yung kalooban ng Panginoon which is unity. Kasi hindi po natin maipapangaral ang magandang balita. At hindi po natin masasabi na mahal ng Lord ang tao na gusto niyang iligtas kung tayo mismo dito sa church ay divided at hindi nagmamahalan at hindi nagpapatawaran at hindi nagbibigay ng alawan sa isa't isa. Minsan po, member to member, member to leader, leader to leader. Pero hindi na po tayo Nakafocus na po tayo sa Panginoon and the Lord is coming back. Very, very near na po. Kaya mga kapatid, we have to pray for one another. Ito po ang panlaban natin sa division na gusto pong
gawin sa atin ng kalaban natin. We have to pray for one another kasi sa pamamagitan po niyan na ipaglalaban po natin ang isa't isa. Na ipagpe-pray natin. Miski po tayo, kapag po tayo ay nagpe-pray, nakaka-receive po tayo sa Panginoon ng love. Again, para sa taong pinagpe-pray natin. Kahit galit ka, kahit na masama loob mo, you still have to pray for that person. Kasi ang Lord ang magpapalambot ng puso mo at magre-reveal sa iyo na may pinagdadaanan kasi yung tao na yun, kaya naging ganun yung reaksyon niya sa iyo. Mahirap man po, pero by the grace of God, kailangan po natin itong tayuan. At salamat po sa Panginoon kasi pinaunawa niya po sa atin ang LPC. Ngayon po, we are being united again kasi ang mga leaders po natin ay may mga lighthouse prayer cell na o group para po na ipapanalangin sila. At mahalaga din po that we are part of cell group, mga kapatid. Mahalaga po that we are part of it. Kasi through that po ay na lumalalim na tayo sa pag-ibig ng Panginoon, ay nakikilala pa po natin yung mga kapatid natin dito. And meron po akong isang napakinggan. Short clip lang po siya ng isang preaching. At sabi po doon, we have to be soaked in the truth so we can easily distinguish the lie. Ibig pong sabihin, kailangan natin na maging babad tayo ng sobra sa katotohanan. Ano po yung katotohanan? It's the Word of God. We have to be so soaked, babad na babad sa salita ng Diyos, nang sa gayon, kahit yung simpleng kasinungalingan ng kalaban, nalalaman natin na it's a lie. Ayokong pakinggan yan. Kasi hindi yan ang katotohanan. Kasi po ang enemy, very strategic po yan, si Satanas. Marami po siyang ini-input sa isip natin. Pero if we know the truth, if we know the Word of God, even yung mga subtle ways ng kalaban para i-divide tayo, malalaman agad natin. Because the Lord wants us to be united and not divided. Kaya, JG, unite. We have to be united. Sabihin mo nga sa kapatid mo, dyan sa katabi mo, mahal kita. Let's be united. Siyempre po, yung unity na tinutukoy natin, unang-una po sa Lord. Kailangan we have the mind of Christ. We have the heart of Christ. And we are willing to be used by Him bilang katawan niya. At sunod po na unity ay yung unity po natin sa isa't isa. Amen? At pangatlo po, ito na po ang huli, ay ang the place. Saan po ba natin gagamitin itong assignment na to? At paano po mangyayari itong unity na sinasabi natin? Sabi po dito sa Acts 8 verses 4 to 8, babasahin ko na lamang po itong 4. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit, saan man sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. Sa English po, but the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. So, ang mga disipulo po, ang mga believers po na ito, background story lang po. Dito na po kasi yung panahon na nagsimula na si Saul. Si Saul po ay yung isa sa mga dating kalaban ng mga believers, kung saan ang gusto niya po ay i-persecute, ipapatay, ipakulong ang mga naniniwala kay Jesus. Kaya po nag-scattered ang mga believers. Pero ang nakakatuwa po dito, kahit po sila ay scattered because of persecution, ay nag-still united pa din po sila in spirit. Physically scattered sila kahit saan sila nagnasaan kasi hindi nila, tinakbuhan nila yung persecution ni Saul. United pa rin sila in spirit. Bakit po? Kasi they still preached the good news. Amen? So, alam niyo po kung ano ang amusing dito? Yung part po na wherever they went, they preach. Kahit saan po sila napunta, at kahit saan po sila pumunta noon, alam na alam nila kung ano ang assignment nila. And that is to preach the gospel. That to preach that there is forgiveness of sins. Kaya po, ang nangyari, kahit saan po sila napunta, nagkaroon po ng revival yung mga pinuntahan nila. Kasi po, they preached At ang pangangaral po na ginawa nila dyan, hindi lang po ito basta pag-share ng gospel. Backed up po ito ng miraculous power ng Lord. Sabi nga po dyan sa verse 8,
dito po sa may verse 5 and 6 and 7, kita po natin dyan, through Philip, nagkaroon po ng kagalingan yung mga may sakit, na-cast out po yung mga spirit na sumasanib sa mga tao. At yan din po yung dahilan kung bakit for such a time as this, pina-activate at ina-activate po ng Holy Spirit ang pagiging healing center ng JGIA. Because preaching the Word of God must be backed up with miraculous power of the Lord. At sa pamamagitan po ng mga pagpe-pray natin, pag-lay hands po natin sa mga may sakit at gumaling sila, mas magiging mapapatunayan nila na totoo nga si Jesus. Totoo nga yung pinapangaral nila. At yan po yung nangyari dito sa pinuntahan sa Samaria ni Philip. They witnessed na hindi lang salita ang meron si Philip, kundi maging yung power ng ating Panginoon. At dahil po dyan, sabi po dito sa verse 8, so there was great joy in that city. There was great rejoicing. Ibig pong sabihin, naging masaya po yung, kumbaga sa panahon natin ngayon, yung barangay 10B. Lahat ng mga kapitbahay nyo dyan, naging masaya na po. Because, unang-una po, naipangaral ang mabuting balita. Pangalawa, naipatupad po ang kalooban ng Panginoon. Makalaya, mapagaling ang mga may sakit, mapalaya po yung mga inaalihan ng mga spirits. There was great joy dahil po na naipangaral ang magandang balita. At if we truly understand our assignments, and if we are united with the Lord and with one another, kahit saan po tayo magpunta, there will be revival. There will be revival po. At hindi lamang po, di ba sabi po sa Bible, may great rejoicing po sa langit kapag may tumatanggap po na isang tao sa Diyos. Pero yung great rejoicing po na yun ay hindi lang panlangit, kundi maging sa mga lugar kung nasaan ka, there will be great rejoicing kapag po ang mga tao dyan ay nakakilala sa Panginoon. Kung ang barangay ninyo ay pinapaligiran ng mga Bombay, dahil sagana sa utang ang mga kapitbahay mo, if you preach the word of the Lord, if you preach the gospel, makakalaya sila sa mga utang at magkakaroon ng great rejoicing sa barangay na yan at wala ng mga Bombay. Hallelujah! At kung yung mga bahay po ninyo o pamilya ninyo ay puro mga may sakit, if you preach the word of God, makakaranas po sila ng kagalingan sa Panginoon at magkakaroon ng great rejoicing. Yan naman po talaga ang original plan ng Panginoon sa atin that we experience healing, joy, peace that surpasses every understanding. Na kahit na problemado ka, may kapayapaan ka. Kasi alam mo, nakasama mo ang Panginoon. Hallelujah. So, nasaan po ba tayo ngayon? Saan po ba tayo pumupunta? Nasa church po, ano po. Pero saan po tayo pumupunta sa mga pang-araw-araw po nating buhay? We have 7 pillars of society po. At bawat isa po sa atin ay sigurado nandito, kahit isa sa mga pillars po na ito. Unang-una po ang government. Sino po dito ang mga connected or related sa barangay, sa munisipyo, yung mga SK chairman o mga kagawad po dyan? Dito po tayo, mga barangay tanod, basta may connection po tayo sa local government. Sino po? Meron po ba? Ayan, meron po tayong mga kasama dito. Tayo po ay nasa pillar of government. Sa religion po, syempre po lahat po tayo, ang ating mga pastor, ang mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, nandyan po din tayo sa pillar of religion. Pillar of entertainment, ito po, best example po kanina ay yung kay Jana. Sa entertainment po, hindi lang po ito yung mga artista, yung mga celebrity na kilala. Kapag ikaw ay may God-given talent, kapag ikaw ay magaling kumanta, sumayaw, umarte, sumulat, at kung ano-ano pa po, tayo din po ay nasa ilalim ng pillar of entertainment. Kapag may talent ka. Okay po? Next, education. Siyempre po, marami dito ang mga estudyante. Taas ang kamay po ng mga estudyante dyan. Yan, may teacher din po dito. Taas din po tayo ng kamay. So lahat po tayo, even the parents, stakeholders po kayo ng school. So you are part of education, pillar of education. Business, sino po dito yung kahit maliit na business lang? Meron po ba?
Ako, in Jesus' name. Ayan. Next po, family. Siyempre naman po, lahat tayo ay parte ng pamilya. Nanay, tatay, kuya, ate, bunso, lolo, lola, tito, tita. At yung kaapu-apuhan pa po ninyo. Po, yan po ay nasa ilalim po tayo ng pillar of family. And next, media. Hindi lang naman po ito yung mga nakikita natin sa TV, even your social media po. Lahat po tayo ay may ganyan. May Facebook po. Tama po? Instagram, Twitter, lahat, TikTok. Ayun po, may nagti-TikTok pa pala dito. Okay, so ayan po ang 7 pillars of our society. At dahil na-identify po natin kung nasan tayo, ito po ang tanong sa atin ng Panginoon. Are you doing your assignment here? Ginagawa po ba natin ang assignment natin? Ginagampanan po ba natin ang mga bahagi natin sa pillar of society na yan? Kung ikaw po at lahat po tayo ay nasa pamilya, we should be sharing the gospel and the salvation with our family members. Kung tayo po ay mga estudyante, dapat po tayo ay nagsiset ng good example sa mga classmates natin para makakilala sila sa Panginoon. And even if you are in business, you must be trustworthy at hindi dapat nanloloko ng kapwa businessman kasi you are the representative of Jesus. Even sa government, kayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng posisyon. At marapat lamang po na ginagampanan po natin ang ating mga posisyon dyan ng tama. Sa media po, paano po ba natin ginagamit ang social media natin? Are we just sharing memes? O yung mga nakakatawa pong mga post? O dyan po ba tayo nagra-rant? Gamitin po natin ang mga social media po natin para mag-share ng kabutihan ng Panginoon. Sa entertainment, paano po natin ginagamit yung mga talents na binigay sa atin ng Panginoon? Yung po ba yung mga TikTok na lang po tayo, mga ganun-ganon na lang? Mahalaga po that the Lord is being glorified sa ating mga talento. Makakabless po sa ating Panginoon. Amen po ba? Pakisabi nga po sa ating mga sarili, gagawin ko ang bahagi ko. Amen. Kahit saan po tayo mapunta dyan, sa mga pillars na yan, sa mga lugar na pinupuntahan mo, dapat alam mo ang assignment mo. You have a task to do, you have a mission to do. Amen po ba? Kasi po, community revival will only happen if we do our part. Ready na po ang Panginoon eh. Kasi naranasan na po natin ng personal revival, ang church revival. At gusto din po ng Panginoon na i-revive ang mga barangay natin, ang mga grupo na kinabibilangan natin. But we need to do our part, mga kapatid. And I pray po na nauunawaan po natin ito. Marami na pong doors ang binuksan ng Panginoon sa atin. At kitang-kita na po, kasi po we have fruits na po dito. Unang-una po sa kasimbayanan. Natatouch na po natin even ang mga kapulisan. Praise the Lord po, that is an open door. Nare-revive na po ang mga kapulisan natin dahil nakakakilala na po sila sa Panginoon. At tumatanggap sila ng buhay sa tuwing nag-share sa kanila ng Word of God. Sa 10B po, sa 10A, Barangay 7, Barangay 9. So yan, 4, Barangay 4. Lahat po yan ay mga sineshare na ng Word of God. At unti-unti makikita po natin, marami na po ang mga dumadalo. Marami na po ang dumadating. Hindi po dahil sa mga elders natin o leaders natin na nagpupunta doon, kundi dahil na ipapangaral po sa kanila ang buhay at nakakatanggap sila ng buhay. Kaya mga kapatid, if you are being touched by the Lord, today, na mag-commit po sa kasimbayanan, ay pwede po tayong makibahagi. That is one of our part to have revival, community revival. Next po ang campus ministry. Though ito po ay hindi po malawakang active ngayon, pero kumikilos po ang mga estudyante, kumikilos po at ginagawa po naming mga teacher ang lahat ng makakaya namin para makapag-share po sa mga kabataan pa na napapahamak po. Marami po talaga actually. Marami po sa kanila ang depressed, confused, di po nila alam kung saan sila pupunta. Kaya ang tendency po, naghahanap po sila ng love sa iba. At pinapasok po nila yung mga bagay na hindi naman dapat pasukin. Kaya mga estudyante, take part sa campus ministry.
Kailangan po nating masyaran yung mga kaibigan natin, yung mga kaklase natin. Hindi mo directly na, ay tumanggap sa Panginoon, makasalanan ka. Hindi naman po ganun kailangan eh. Unang-una po, we have to care. Pray, care, and share. Pray, care, and share. At marami na pong mga estudyante dito because of the Lord, siyempre po, sa pamamagitan po ng campus ministry. Ang cell group po ni Ann, meron na din po ako sa small group ko na estudyante ko din po na uma-attend na. At actively participating na po sa GNS. Hallelujah, praise God. Next po, ang home Bible study. Nung ito po ibinigay sa akin ng Panginoon, pinaalala po sa akin ng Lord ang youth ng 10B. Because of home Bible study, ay nakakilala po sila sa Panginoon. At ngayon po ay nagagamit na po sila ng Panginoon sa kanyang vineyard. Hallelujah. All glory to God po. Meron din po tayo sa Kawit. Tama po ba? May home Bible study na po tayo. Kaya mahalaga po na nagtatatag na po tayo ng mga home Bible study. Kapag po kayo ay nagfa-family altar, invite nyo po yung mga kapitbahay ninyo kung may mga kaibigan po kayo. At yun na po ay makakapag-open ng door para magkaroon ng home Bible study sa mga lugar natin. At syempre po ang family altar. Kahit isa ka lang o dalawa kayo na nakakakilala pa lang sa Panginoon, start family altar. Alam niyo po, very powerful po ito. Kasi kami pong dalawa ng kapatid ko, ang una pong nakakilala sa Panginoon. At nag-start lang po kaming ipag-pray ang aming family. At nung kami po ay nag-start ng mag-family altar, naging bunga po namin ang aming lola, ang nanay ko po. At ngayon po, we are still praying and reaching out po sa mga tiyahin at sa mga kapatid po namin. At praise the Lord po kasi alam po namin na hindi naman po nasasayang ang mga panalangin natin. Ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa Panginoon. At sa mga bago po nating kasama, kanina po ay tumanggap po kayo sa Panginoon. That is one of our ways po para maisabi sa inyo na mahal po namin kayo at ayaw po namin kayong mapahamak. Kaya gusto po namin kayong tulungan sa paglakad at pagkilala sa ating Panginoon. At ito pong mga disciples na kanina po nating nabasa, they are physically scattered. Pero nagawa po nila na magpagamit sa Panginoon para i-revive po yung mga lugar na pinuntahan nila. Kapatid, ano pa po kaya tayo na nasama-samang nandito? Mas higit pa po, pinangako po yan sa atin ng Panginoon that we receive the power para po makapag-share tayo ng magandang balita. And all we need to do po is to take part. Tapos na po ang message, pero gusto po ng Panginoon na if hindi po natin naunawaan noon ang assignments natin. And kung nagdalawang isip po tayo na sumunod sa Kanya at gampanan yung mga bahagi natin, the Lord wants you to take a step. Punta po kayo dito sa unahan para mag-recommit po tayo sa Panginoon, na ma-surrender po ulit natin ang ating mga sarili sa Kanya. That Lord, kumbaga parang sinasabi niyo po na, Lord, gusto ko po ulit na magampanan po yung assignment ko sa inyo. Kung nasaan man po ako ngayon, gamitin niyo po ako. Ayoko pong mapahamak yung mga taong to, Lord. Ayoko pong mapabayaan sila. And if that is your decision and prayer of your heart, pwede po kayong tumayo, pwede po kayong lumapit dito sa unahan habang tayo po ay nananalangin. Yan po ay gagawin ninyo, hindi dahil sinabi po, kundi dahil you want to recommit yourselves to the Lord. Na nagdidesisyon ka na mag-commit, mag-take part sa community revival na gagawin ng Panginoon. Because church, this is not about us anymore. This is about the Lord doing His work through us. Hallelujah. At sa mga bago po, gusto din po kayong i-encounter ng Panginoon ngayon? Kung meron po kayong mga dinadala, emotionally, mentally,
o meron po kayong mga kasakitan, pwede din po kayong lumapit dito sa unahan para maipag-pray po kayo ng ating mga band servants. The Lord wants to minister. Hallelujah. Hallelujah. Maging ikaw na matagal na hindi mo pa din nakikitaan yung sarili mo ng improvement o ng bunga. This is the day. This is the day na gusto ng Panginoon na humakbang ka na. The Lord is stirring up our hearts today to be part ng massive move ng banal na Espiritu sa mga kinabibilangan nating community. Hallelujah. And kung ikaw man ay ginagawa mo na yung assignment mo kung nasaan ka, step forward din. Kasi gusto ng Panginoon na hingin mo sa Kanya yung anointing to heal the sick, to cast out demons, to free the captives, to minister to the depressed. Hingin mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. We want to experience that revival, Panginoon. We ask for that. Hallelujah. You are willing and ready to pour it out, Panginoon. Kaya nandito po kami, O God, ang mga katawan mo, O Diyos, ang katawan mo na nais pong magpagamit sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Inaalay po namin ang aming mga buhay. Kasangkapanin mo po kami, O Diyos, bilang mga kamay mo, malilinis na kamay, O Diyos. Lord, para po i-reach out ang iba. Hallelujah. Lord, you know the prayers. Hallelujah. Sige po, as we sing this song, pwede nating ipag-pray po yung mga may sakit, yung mga may dinadala. Holy Spirit. O Diyos, ako'y gawing tahanan, tirahan ng iyong kabanalan, kaya ang aking buhay ipinagkakaloob sa'yo. Gamitin mo, Jesus, dakilain ang ngalan mo. Loobin mo ang aking labi, magsabi ng iyong pagmamahal at buhay sa buong daigdig. Yes, Lord. Gamitin ang aking mga kamay, kasangkapanin sa pag-abot ng lunas ng iyong himala sa akin. Luwalhatiin ka ng buhay na alay namin. O Diyos, ako'y maglilingkod sa'yo. Amen. Tuntungan ko ay ang pag-ibig mo. Pupurihin ka habang buhay, ngayon at kailanman. Gamitin mo, Jesus, walatiin ang
pagliligtas mo sa amin, di lang ito para sa amin. Yes, Lord. Kung aming iisipin, pagliligtas mo sa amin, di lang ito para sa amin. Loobin mo ang aking labi, magsabi ng iyong pagmamahal. You are stirring our hearts. Buhay sa Holy buong Spirit, daigdig. give us the fire and passion Gamitin to do your ang will, O ating God. mga kamay, Passion to preach your word. In the name of sa Jesus, pag-abot wherever we ng go, Panginoon. oras, Hallelujah. Kayo'y mala sa amin. Luwalatin ka ng buhay. Hallelujah. Na alay namin. Hallelujah, Lord. Panginoon, bago mo po i-send out yung mga disipulo mo, you anointed them. You allowed them to receive the Holy Spirit. And Lord, today, Panginoon, nasa amin na po ang banal na Espiritu. You just want us to receive the anointing again, to preach your word, Panginoon, to do your will wherever we go. Hallelujah, in the name of Jesus. Anoint us, O God. I-anoint po ang aming mga labi. I-anoint po ang aming mga kamay, ang aming mga isip at ang aming mga puso, at ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we will go. We will go and share your word, oh God. We will go and make disciples in the name of Jesus. Gamitin mo po kami, Panginoon. Hallelujah, to start your movement, to have community revival in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We receive the fire today and the passion and zeal for you. Hallelujah. At Lord, ipinapatupad din po namin ngayong umagang ito na ang lahat ng nakakaranas ng kasakitan ay tumatanggap ngayon ng kagalingan in the name of Jesus. In the name of Jesus, we are releasing healing in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And if someone is in bondage, we are declaring freedom in Jesus' name. Hallelujah. Sa depression, freedom in Jesus' name. Hallelujah. Anxiety, freedom in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Even sa mga vices, Panginoon, na ayaw na namin, palayain mo po kami at pinapalaya mo kami, O Diyos. Hallelujah. Kayo po ang mag-ari sa aming mga buhay. Hallelujah. Gamitin mo kami, O Diyos, para po maipangaral ang mabuting balita at mapagaling ang mga may sakit, O Diyos. Hallelujah. Wala po kayong pinipili, O God. Bata man o matanda, bago man o matagal na. If you see our hearts willing, you will do it through us, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung aming iisipin po talaga, Panginoon, hindi lang po para sa amin ang kaligtasan na binigay mo. Kaya marapat lamang po na ibahagi namin ito sa iba. Make us a clean vessel, an impactful one, O God, to make change and transformation kung nasaan man po kami ngayon. We are declaring blessing also upon our government, our religion, O God, sa pillar of family, of entertainment, of media, of education, Panginoon. Hallelujah. We are declaring life sa mga grupang kinabibilangan po namin, O
Jesus' name. Salamat po, O God. Hallelujah. And Lord, we give you all the glory. We give you all the praise. Kayo lamang po ang karapat-dapat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.